Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, kay Kristo Jesus. Isa na naman pong panibagong buwan ang binigay sa atin ng Panginoon. At sa unang linggo po na ito ng buwan ng Agosto, ay tayo po ay dadako sa panibago nating tema patungkol po sa pananalangin sa Panginoon. At sa oras po na ito, ang pamagat ng ating mensahe ay pinamagatang Prayer of a Dying Man. This month mga kapatid, we will talk about praying to God. At ang goal po ay hindi lamang para mapaalalahanan tayo kung gaano ka-importante ang pananalangin at pagtawag sa Panginoon, bagkus lalo pa po tayong mag-level up sa ating pong prayer life. Ang sabi ko po rito, pray today as if it were your last day, because one day it will be. Kung tayo po ang tatanungin mga kapatid, kung ito na po yung huling araw ng ating buhay dito sa mundo, what will be our last prayer to our Lord? Doon po sa binasa natin kaninang passage patungkol po sa Psalms chapter 57, yun po ay patungkol kay David nung siya po ay nagtatago sa kuweba at natrap siya doon, ano? Ang sabi ko po rito, imaginein po natin na tayo ang nasa kalagayan ni Haring David, na kung saan tayo po ay natrap sa isang kuweba, at sa labas ng kuweba ay meron pong mga armadong mga sundalo na pag tayo po ay nakita ay ura-urada po tayong papatayin. Kahit po makatakas tayo, makatakbo tayo, pag nakita po tayo nila, tayo po ay kanilang papatayin. At alam natin sa ating sarili na kapag lumabas po tayo dun sa kuweba o nakita man tayo dun sa kuweba na yun, ay yun na po ang huling sandali ng ating buhay. When you read Psalms 57, gusto ko po maisip po natin ito. Nung si David po ay natrap doon sa kuweba dahil nandun po sa labas yung kanyang mga kalaban, sila Saul at yung mga elite soldiers niya, hindi po si David nag-pray sa Panginoon para sa pagkain, hindi po siya nag-pray sa Lord para sa kung anumang mga bagay. Kundi, doon po sa Psalms chapter 57 na binasa kanina, makikita po natin na he is desperate. Talagang pong desperado na siya dahil alam niya na nasa kapahamakan ng kanyang buhay. At pwede po siyang mamatay on that day. He is praying because he may not live to see another sunrise. At yun na po yung huling sandali ng kanyang buhay. Sabi ko po rito, Christians today pray as if they have unlimited tomorrows. Ganun po ba tayo mga kapatid? In-expect po ba natin na mabuhay bukas o sa isang taon o sa isang 10 taon? We often rush through prayers, repeat memorized words, or only pray seriously when tragedy strikes. Ganun lang po ba tayo nagiging seryoso kapag may trahedya sa buhay natin o merong problemang mabigat? None of us knows whether today is our last day. Di po natin alam. Baka mamaya, wala na pala po tayong buhay. David teaches us to pray every day like a dying man. Kaya yun po yung pamagat natin. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, bibigyan ko po kayo ng ilang mga prayers ng mga kilalang personalidad na kung saan ito pong mga tao na to, bago po sila namatay, ay nabigkas po nila yung kanilang panalangin. At ang una na po dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya po, bago po siya namatay, Father, into your hands I commit my spirit. At ang sabi pa ng ibang talata, Father, forgive them, for they know not what they do. Yung mga panalangin yun po ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos niya pong mabanggit yung mga yun, ay doon na po siya namatay. Sino pa? Siyempre kilala po natin si Esteban, na siyang unang pinatay dahil sa paniniwala niya sa Panginoong Hesus.
Ang sabi po doon sa Book of Acts, yung kanyang last prayer, Lord Jesus, receive my spirit. Lord, do not hold this sin against them. Nung binabato na po siya ng mga tao na nasa paligid hanggang siya po ay namatay. Sino pa po? Yung tao po na ang pangalan ay si Polycarp. Si Polycarp po ay isa po sa mga sumunod na mga Kristiyano pagkatapos po mamatay ng mga apostol. At kinikilala po siya na isa sa mga haligi ng iglesia ng Panginoon. Ang sabi po ni Polycarp, siya po ay sinunog sa stake, doon sa isang tulos. Ang sabi rito ni Polycarp, O Lord God Almighty, Father of your beloved and blessed Son, Jesus Christ, I bless you because you have counted me worthy of this day and hour. I praise you, I bless you, I glorify you through the eternal High Priest, Jesus Christ. At panguli ko po na example na ibibigay sa inyo ay walang iba kundi po si William Tyndale, na isa pong martir, na siya po ang nag-translate lang naman ng Bible from Hebrew and Greek to English version. Kaya dahil po doon sa kanyang ginawa, na hindi po naman daw siya authorized na mag-translate ng Bible, eh siya po ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal ng lubid at pagsunog sa stake. At ang last na prayer niya po, bago siya namatay, ang sabi niya, Lord, open the King of England's eyes. So yun po yung mga example po mga kapatid ng mga prayer, na mga last prayer ng mga taong namatay. At sinabi ko pong tao kasi si Jesus Christ po ay nasa katawang tao pa rin nung siya po ay bago mamatay sa krus. Ngayon ang tanong mga kapatid ganito, if we are about to die today, what will be our last prayer to God? Ano po kaya yung ating last na panalangin sa Panginoon? Marami kasi pong Kristiyano ngayon, especially today, ang nananalangin, walang kaseryosohan. Minsan, paulit-ulit lang yung sinasabi, memorize yung mga sinasabi nila, at wala talaga pong tunay na damdamin, walang tunay na kaseryosohan sa pagtawag nila sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, para hindi po tayo makasama, hindi po tayo makatulad sa mga ganitong uri ng Kristiyano, God wants us to be reminded on how we supposed to talk to Him, to pray, katulad po ng bata na nakikipag-usap sa kanyang tatay. Bibigyan ko po kayo mga kapatid ng 5 puntos doon po sa ating binasa kanina sa Psalms 57, at tingnan po natin, pag-aralan po natin kung ano po ang nais ng Diyos sa atin doon na maunawaan at may apply po natin sa ating buhay. Sabi ko nga po kanina, if today were your last day on earth, how would you pray? Tandaan po natin, tayong lahat ay mamamatay. Ang pagkakaiba lang po natin doon sa mga may terminal na ang buhay, sila alam po nila yung kanilang deadline. Tayo po, hindi natin alam. Kaya wag po natin isipin na, sila, kawawa naman, may terminal na ang buhay. Lahat po tayo, may terminal ang buhay, meron pong katapusan. Ang pagkakaiba lang po natin sa kanila, sila, tinaningan na po ng doktor. Kaya alam na po nila kung kailan sila mabubuhay. Tayo, hindi po natin alam. Kaya mas mainam at mas maigi na malaman po natin na paano po tayo dapat manalangin ng seryoso at tapat sa Panginoon. Na para bang ito po na yung ating huling araw. Sabi ko po, 5 puntos lang. Number 1, ang sabi ko po rito, a dying man prays for God's mercy. Ang sabi doon sa verse 1 ni King David, be merciful unto me, O God, be merciful unto me. David begins with mercy. Sa kanyang prayer sa Panginoon,
Hindi po siya nag-demand sa Panginoon, hindi po siya nanghingi ng kung ano-anong bagay sa Panginoon, kundi ang hiningi niya una sa lahat ay ang kaawaan ng Diyos, ang mercy ng Diyos. He knows he deserves nothing apart from God's grace. Ganun din po ba tayo, mga kapatid? Ang una po nating hinahanap yung grace ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, yung kaawaan ng Diyos. At napansin niyo po, inulit niya yung kanyang paghingi ng mercy. Yun po yung sinasabi ko kanina na paghingi ng tulong sa Panginoon dahil po siya ay desperado na. Kasi kung gugustuhin ng Panginoon, pwede po siyang makita doon ni Saul. Si Saul pa naman po nung time na yun, talagang nanggigigil po siya kay Haring David at talagang gusto niyang patayin. When people know they are dying, sabi ko po rito, they stop pretending they are strong. Pag ang tao po malapit ng mamatay, wala na pong kwenta sa kanya kung ano man yung mga bagay na sa paligid niya. Ang iniisip niya na lang po, ilang oras na lang po siya bago siya mamatay. Ganun din po ang sitwasyon ni Haring David. Wala po siyang ibang iniisip. Hindi niya iniisip na ako yung magiging kapalit na hari. Hindi niya iniisip na dapat meron akong palasyo, meron akong ganitong mga bagay. Wala po. Ang iniisip niya nung time na yun na nandun siya sa kuweba, ay iligtas siya ng Panginoon sa kamay ni Haring Saul. Ganun din po tayo. Sa oras po na malapit na tayong mamatay. At dapat, ito yung lagi nating iniisip. Every day. Kasi sabi ko nga po, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. We must stop boasting anything. Yung mga accomplishment natin, yung mga bagay sa buhay natin. Pag nagpipray tayo sa Lord, ang focus po natin hindi yung sarili natin, kundi sa Panginoon. Yung na-appreciate natin ang Panginoon at humihingi tayo ng kaawaan sa Panginoon. Many prayers today sound more like shopping. Yung para bang meron kang shopping list sa Panginoon kaysa yung humihingi ka ng awa at tulong ng Panginoon. Diba yung karamihan sa mga prayer ngayon, pag nag-pray, puro hingi, puro request. We ask for success, we ask for promotions, we ask for comfort, pero bihira po tayo humingi ng mercy ng Panginoon. A heart that understands God's holiness always values His mercy. Puso na nakakaunawa sa kabanalan ng Diyos ay nagpapahalaga ng kaawaan ng Diyos. Ito po yung napansin ko po sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Lalo na po sa ibang reliyon. Mas nire-reference po nila, pagdating sa topic ng prayer, mas nire-reference po nila mga kapatid, yung turo ni Christ doon sa Matthew chapter 6, sa verse 9 hanggang 13, na kung saan binigyan tayo ng pattern ni Christ kung paano tayo mananalangin. Which is, wala namang masama mga kapatid. Pero, minsan, yun lang po yung ginagamit nating reference. Pero hindi natin binibigyan pansin nung nanalangin si Christ, nung nakapako po siya sa krus at humihingi po siya o kumakausap po siya sa kanyang ama bago siya bawian ng buhay. At sabi nga po doon sa Luke chapter 23 verse 46, Father, I entrust my spirit into your hands. Ang sabi rito, and with those words, he breathed his last. Namatay na po siya pagkatapos niya sabihin yun. Ngayon, tinatakot ba tayo ng Panginoon? Para dapat mag-pray tayo ng parang last day na natin? Hindi po tayo tinatakot ng Panginoon. Pero kasi, ang katotohanan, one day, mamamatay po tayo. Lilikasin natin tong mundo na ito natin ginagalawan. At yung one day na yon is maybe today. Hindi po natin alam. Ask God's mercy today. Huwag natin isiping porke Christian na tayo, hindi na po natin kailangan ng mercy ng Diyos. Mas lalong kailangan po natin nung naging Kristiyano na tayo. Pray for God's mercy mula ngayon, every day, every time we pray to God, because
maybe that will be your last prayer on earth. Number 2 mga kapatid na punto, a dying man completely depends on God. Nakakita na po ba kayo ng taong malapit ng mamatay? Nalala ko po yung first time kong nakakita ng naghihingalo na tao, yung auntie ko po, na kapatid ng aking mama. Siya po ay napapalibutan ng kanyang mga anak, ng mga kamag-anak, kasama na po ako doon, bago po siya nalagutan ng hininga. At doon po kasi bata pa po ako noon, doon ko first time nakakita ng taong namamatay na sinasabihan po siya ng kanyang kamag-anak na tawagin mo yung pangalan ni Christ, tawagin mo yung pangalan ni Christ. Tapos nagpe-pray yung iba niyang mga anak, pinagpe-pray siya, pero siya hindi na siya makapagsalita dahil inahabol niya na lang yung hininga niya sa kanyang bibig. Ang tao pong malapit ng mamatay, pag nanalangin po yan, iba po doon sa taong hindi pa mamamatay o hindi niya pa alam na mamamatay siya. Kaya po, kapag tayo nag-pray, dahil hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay, let us see to it na pag nag-pray po tayo, isipin po natin that it's your last prayer dahil malapit ka ng mamatay. Sana inintindihan niyo po hindi ko po kayo tinatakot mga kapatid. Hindi ko kasi sabi mamaya mamamatay na kayo. Pero po yun yung katotohanan ng buhay. Walang permanente dito sa mundo. At katulad po ni Haring David, hindi niya naman alam na magkakaroon pa siya ng mga anak. Hindi niya naman mabubuhay pa siya ng ilang taon. Hindi niya alam yun. Pero nung time po na yun, na nandun siya sa loob ng kuweba, ang alam niya po lang ay dumepende sa Panginoon. David has no army, he has no palace, he has no escape plan. His only refuge is God in that cave. Dumepende po siya sa Panginoon. When death is near, all securities in this life disappear. Kahit magpalagay po tayo ng napakataas na pader o napakataas na rehas sa inyong paligid ng bahay, kahit magpalagay pa tayo ng bulletproof na window, hindi po tayo makakaiwas sa kamatayan. Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao sa mundo, kahit ikaw pa ang may magaling na doktor, at kahit napapalibutan tayo ng mga mahal natin sa buhay, we cannot stop death. Pero ang Diyos na nagbibigay buhay, siya po ang may kakayanan mag-comfort sa atin. Siya po yung may kakayanan na mag-ingat sa atin. Kahit mamatay po tayo sa mundong ito, alam natin na ang Panginoon hindi niya tayo papabayaan kapag isinuko po natin yung ating tiwala at ang ating pag-asa sa Kanya. Katulad ni Haring David, ang sabi niya sa Psalms chapter 56 verse 3, "But when I am afraid, I will put my trust in you." Kaya maging katulad po tayo ni Haring David. Pagdating po sa prinsipyo sa Panginoon, ilagak po natin ang ating pag-asa, ang ating tiwala, ang ating buhay sa Diyos. Kahit alam natin na nasa bingit na tayo ng kamatayan. Most of the people today trust their savings, their career, their insurance, their health, at yung kanilang katalinuhan. Minsan, mas pinaprioritize nila yun kaysa sa Panginoon. Pero alam niyo po yung mga taong ganun, yung nasa kanila na ang lahat, tapos bigla po silang makakarinig ng meron na pala silang cancer, meron na pala silang terminal disease. Alam niyo po, biglang lumulugmok ang buhay ng mga taong yun. Biglang nawawalan ng saysay ang kanilang buhay. Naisip nila, para saan tong pinaghirapan ko? Ganun po yung taong hindi nakadepende sa Panginoon. Pero pag ang Kristiyano nakadepende sa Panginoon, ano man ang mangyari, kahit magkaroon ka ng cancer ngayon, magkaroon ka ng terminal illness ngayon, alam mo na hindi ka papabayaan ng Panginoon. Blessings are good, but we must not depend on anything here on earth. Kahit yung mahal natin sa buhay, kahit asawa mo pa yan, anak mo pa yan, mas magtiwala tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon at talagang i-voice out natin na nakadepende tayo sa Kanya. Katulad ni Haring David, sabi niya doon, verse 1, "I look to you for protection. I will hide beneath the shadow of your wings
until the danger passes by. Kaya ganun po din tayo dapat sa Panginoon. Hindi lamang po natin pinaniniwalaan, kundi bino-voice out natin sa prayer natin na siya yung ating kanlungan, siya yung ating madidependehan. At yun po yung gustong marinig sa atin ng Panginoon pag tayo po ay nananalangin. Number 3, a dying man honestly pours out his heart. Sa verse 4 hanggang verse 6, ang sabi niya doon sa verse 4, I am surrounded by fierce lions. Natatakot po siya. At walang problema po kung matakot ka. It's a kind of emotion. Ang gusto ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya kung ano yung kinakatakutan mo. At huwag mong itago yun sa Kanya. Real prayer is not polished speech. Hindi yan po yung mga magagandang pananalita. Mas gusto pa ng Panginoon makita po, marinig niya sa atin na tayo po ay humihingi ng tulong sa Kanya dahil natatakot tayo. Dahil tayo ay nasa panganib at inaasahan po natin ang Kanyang kaligtasan. He knows our heart before we speak our prayer. Kaya wag po tayong maging plastic pa sa Panginoon kasi hindi pa natin niya sinasabi, alam niya na eh. He desires honesty and sincere heart. Katulad po ng anak ko, pag may gusto yan, sasabihin niya po sa akin. At alam ko kung nagsasabi siya ng totoo at hindi. Kaya ganun din po ang Panginoon sa atin. Alam ng Panginoon kung tayo ay sincero sa ating pananalangin at kung tayo po ay tapat sa ating mga sinasabi sa Kanya. Minsan nakala natin, the more we pray, na gumagamit tayo ng mga malalalim na pananalita o mabubulaklak na mga words, yun na po yung indication na malalim na tayo sa ating prayer life. Don't get me wrong mga kapatid, wala akong sinasabing problema po yun o issue po yun. Ang sinasabi po natin, wag po tayong maggaya-gaya ng ibang tao. Kasi minsan, yung iba gumagaya lang ng mga terms ng ibang Kristiyano. Na pag narinig nila yung prayer ng ibang Kristiyano na, ay, ang ganda ng prayer ni kapatid, magaya ko nga pag ako nag-pray. Remember about Jesus warning against repetitions and empty words. Sa Matthew chapter 6 verse 7, ang sabi niya, when you pray, do not babble on and on, as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Hindi mo nga inuulit-ulit yung prayer mo, pero nakikikopy ka naman ng prayer ng ibang tao, hindi parang inulit mo rin kung ano yung sinabi niya. Pero hindi naman talaga yun yung nasa puso mo. God wants sincerity more than eloquence. Because prayer is not a performance. Hindi tayo nagpipray para matuwa yung mga nakakarinig sa atin, especially sa church. Hindi po tayo nagpipray para mapasaya yung mga taong nakakarinig ng prayer natin. But to show our heart to God. Hindi to pagandahan at palakasan ng emotion. Yung iba kasi po, nagpipray sila, sa sobrang emotion, nagkakakisay-kisay na sa lupa. Alam niyo po sa Bible mga kapatid, wala po tayong mababasang apostol o yung mga unang Kristiyano nung makikita natin sa Book of Acts na pag nagpray po sila, nagkikisay po sila sa lupa o naglulupasay sila sa lupa. Alam niyo po kung sino yung naglulupasay sa lupa at nawawalan ng malay pagkatapos nilang marinig yung prayer o marinig po nila yung tinig ng Panginoon. Yun po yung mga sinasapian ng demonyo. Basahan ko po kayo. Sa Mark chapter 9, verse 20, ang sabi rito, then they brought him to him. Ayan, yung bata na inaalihan ng demonyo. Dinala po nila kay Christ. And when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. Nagkikikisa yung bata, nagbubula yung bibig. Nung mapalayas na ni Christ yung demonyo, saka lang umalis yung bata. Yung sinasabi natin mga kapatid. Number 4 na punto na dapat po nating malaman, a dying man chooses faith instead
of fear. Verse 7, ang sabi po rito, my heart is confident in you, O God. My heart is confident. No wonder I can sing your praises. David's circumstances have not changed. Hindi po nagbago. Nung nagpe-pray po siya sa Panginoon, hindi po nagbago yung agad-agad yung nangyayaring sakuna sa kanyang buhay. Nandun pa rin sila Saul sa labas ng kuweba. Tsaka tunayan nga, siya pa yung lumapit kay Saul eh. Tinagpas niya yung balabal ni Saul. Kung babasahin po natin yung buong kwento. Si Saul po, hinahunting siya, pero hindi po siya natakot kay Saul. Natakot siya, yung una, sinasabi niya yung takot niya, pero hindi po siya nabuhay sa takot, hindi po siya nawala ng pag-asa, hindi na siya yung parang na-depress na siya doon sa loob ng kuweba, hindi po ganun. Kundi inilagak niya ang kanyang pag-asa, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. He's still hiding in the cave, yet his heart is steady because God has not changed. Hindi po nagbago ang Panginoon sa kanya. Sa katunayan, yung pagkakataon po na yon, isa pong test kay David kung ano po yung magiging reaction niya sa pangyayari. At nagtagumpay po siya. Kaya iniligtas po siya ng Panginoon. Tandaan po natin ito. Faith is not confidence in circumstances. Faith is confidence in God's character. Meron po tayong confidence doon po sa Panginoon na sinasamba natin. Kaya napakahalaga po sa ating mga Kristiyano, kilala natin ang Diyos. Kilala natin siya sa buhay natin. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng confidence. Hindi tayo magkakaroon ng tiwala sa Panginoon kung hindi natin siya kilala. Si David kilala niya ang Panginoon. Kaya buo yung kanyang pag-asa. Buo ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Serious prayer changes us before it changes our situation. When we truly pray, God strengthens our heart before He changes our circumstances. Bago solusyonan ng Panginoon yung problema mo, tinitingnan muna ng Panginoon yung puso mo at pinapalakas niya yan kung hihingi ka ng tulong sa Kanya, kung mananampalataya ka sa Kanya. Pero kung ang pipairal natin yung takot kaysa sa pananampalataya, ay doon po hindi tayo magtatagumpay. Ano-ano yung mga pinagdadaanan natin sa oras na ito? Ano-ano po yung mga pinagdadaanan natin? Personal, spiritual, career, relationship. Ano man po yan, mga problema na yan, gaano man yan kabigat. Always choose faith over fear. Lagi po tayong magtiwala, manampalataya sa Panginoon. Alam niyo po sa Bible, sa buong Bible, yung salitang do not fear ay na-mention around 70 to 100 times. Ganun po kadami ang mababasa nating huwag kang matakot. Dahil gusto po ng Panginoon na huwag po tayong matakot. Mas matakot pa tayo lalo doon sa nakakaalam ng ating buhay, may hawak ng ating buhay. Nakakaalam kung ano po yung mangyayari sa atin bukas. Doon tayo matakot. Huwag tayong matakot doon sa mga problema natin. Number 5, mga kapatid, at ito na po yung last. A dying man ends in worship, not worry. Sa verse 8 hanggang 11, mababasa po natin doon kung paano pinuri at sinamba ni David ang Panginoon sa kabila ng kanyang kinaharap na problema at sitwasyon sa kuweba na yon. Instead of ending with fear, David ends with praise and worship to God. Alam niyo po, pag nagpe-pray po tayo, tandaan po natin mga kapatid na ang prayer is a part of our worship. Kaya pag nagpe-pray po tayo, wino-worship natin ang Diyos. Hindi lamang po ito pakikipag-usap sa Panginoon, kundi ito po ay uri ng pagsamba natin sa Kanya dahil itinataas natin yung Kanyang pangalan. Pinasasalamatan natin ang pangalan ng Panginoon.
Kaya mahalaga po sa panalangin na ina-acknowledge natin yung power, yung blessings, yung kakayanan ng Panginoon, yung mga ginagawa niya sa buhay natin. Dapat minsan dinidetalye natin yan. Mas gusto ng Panginoon yung ganun eh. Kaysa yung hiling lang tayo ng hiling, request lang tayo ng request. Mas gusto ng Panginoon minsan yung pag nagte-thank you tayo sa Kanya, hindi lang yung simpleng thank you, kundi dinidetalye natin kung ano yung bakit tayo thankful sa Kanya, bakit tayo grateful sa Panginoon. Start your prayer with praising Him for what He has done in your life. At makikita po natin yung changes ng ating prayer life. Subukan na po ba natin yung merong nangumusta sa ating kamag-anak natin o kaibigan natin na nasa malayong lugar, tapos kinamusta tayo, alam mo, sa Facebook o sa kung saan mang social media. Tapos pagkatapos niya mangumusta, sabi niya, bro o sister, baka pwede namang makahingi ng makautang o makahingi ng pera sa'yo. Di ba? Ano yung pakiramdam natin pag ganon? Di ba? Yung parang ang tagal-tagal mong hindi nakausap yung tao na yun, tapos hindi naman rin siya nagpaparamdam. Tapos yung time na nagparamdam siya, nangumusta siya, pero hindi naman talaga siya nangumusta. Introduction niya lang yun para masabi niya sa'yo na hihingi siya, uutang siya ng pera sa'yo. Di ba po nakakainis yung ganong kausap? Yung kala mo may concern talaga siya sa'yo, pero hindi naman talaga yun ang pakay niya. Ganon din po si Lord. Yung hingi tayo ng hingi sa Kanya, sa prayers, pero hindi naman natin siya kinikilala at pinasasalamatan, hindi man lang natin na-appreciate yung mga ginagawa niya sa buhay natin. Tingin niyo po, ano po yung magiging reaksyon ng Panginoon sa prayer na ganon? Hindi po siya masaya. Pray with praises and worship to God. Appreciate His kindness, appreciate His goodness, appreciate His providences. Sa gayon, sa prayer po natin, masasamba natin ang Panginoon. Tandaan po natin, the highest purpose of prayer is not to change our circumstances, but to magnify and glorify our Lord. Sa pagtatapos natin mga kapatid, ang sabi ko po rito, Martin Luther is often quoted as saying, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. A dying man treasures every breath because he knows each one is precious. Katulad po ng taong namamatay, bawat hinga niya sa bibig ay pagkakataon para mabuhay. In the same way, every prayer is a gift. Huwag po nating isipin na ang panalangin ay parang patapon na oras para sa Panginoon sa sobrang busy ng ating buhay. But it is a gift from God. It's an opportunity from God. Come before God with humility, urgency, faith, and worship. Pray today as if it were your last conversation with the Lord, because one day it will be. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong oras na ginugol kasama po ang inyong lingkod. Nawa sama-sama po tayong patuloy na manalangin ng tapat, seryoso at may pagsamba sa ating Panginoon. Upang sa gayon, makikita po natin at makukumpara natin ang ating pananampalataya sa taon na ito na mas lumevel up, mas lumaki, mas lumawak ang ating kaalaman at mas humusay ang ating relasyon sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa linggong darating at ang kapayapaan po ng Panginoon ang maghari sa ating mga puso at isipan sa darating na linggo. God bless po.